Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Oversupply sa pulang sibuyas nararanasan ngayon sa mga pamilihan sa Dagupan City. Ilang aspirants sa Region 1 nag-withdraw ng kandidatura para sa 2025 midterm elections. 1,500 daycare pupils sa Calasiao, Pangasinan nakikinabang sa supplemental feeding program. At kung ikaw ay isang dekorasyong pampasko, ano ka at bakit? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan sa pagbaba ng presyo ng sibuyas sa ilang pamilihan. Oversupply sa pulang sibuyas nararanasan ngayon sa mga pamilihan sa Dagupan City. Tutukan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Sako-sakong pulang sibuyas ang idineliver sa pwesto ni Aling Michelle sa Dagupan City ngayong araw. Maraming supply kaya bumaba ng 10 piso ang presyo ng kada kilo ng pulang sibuyas. Marami din po, ma'am. Dahil sa dami ng supplier, siguro nasisiraan sila, kaya ganyan. Medyo pangit po yung mga nabibili namin ng mga kalakal, ganun po. Pero ano na lang, nililinisan na lang namin. Wala din, kaya ang binibilang ko yung kilala ko kasi may discount ako. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nararanasan ng oversupply sa sibuyas dahil maraming stock sa cold storage facility. Ito ang mga naaning sibuyas noong unang quarter ngayong taon. Kung may epektado raw sa oversupply ay ang mga magsasaka o trader na nag-imbak ng sibuyas. Isa sa mga dahilan ng oversupply ay ang mababang demand simula pa nung nakarang mga buwan. Marami kasing nalagay sa cold storage. Yung linalabas ngayon, bali lugi yung nagpa-cold storage. Inaasahang tatagal pa hanggang sa January 2025 ang supply ng sibuyas sa bansa. Wala ring nakikitang problema sa supply ng puting sibuyas dahil may mga dumarating na imported white onion sa bansa. Wala ring inaasahang pagtaas sa presyo ngayong holiday season. Posible pa nga bumaba ang presyo nito kapag inani na ang mga tanim na sibuyas sa bansa. Sa ngayon, nasa 90 hanggang 100 pesos ang kada kilo ng puti at pulang sibuyas. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kalakalan ng pamosong tapa ng Mangaldan, Pangasinan, matumal pa rin ang bentahan ilang linggo bago ang Pasko. May ulat si CJ Turida. Matumal daw ang bentahan ng pamosong tapa ng Mangaldan, Pangasinan ngayon. Kasi nitong nakaraang araw, konti yung nabili. Tsaka gawa ng kakatapos lang nung bagyo siguro, gano'n. Gagaling pa kasi ang mga supply na kalabaw sa mga probinsya sa Cagayan Valley na naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo kamakailan. Gayunman, umaasa ang mga tapa producer sa bayan na makababawi sila ng kita sa Disyembre at madaragdagan na rin ang supply. Tignan lang natin pagsapit ng first week ng December, gano'n. Yun, sana lalakas na yung bentahan. Walang pagbabago sa presyo ng tapa na nasa 150 pesos per pack pero posibleng tumaas pagdating ng Kapaskuhan lalo na kung tataas ang demand. Samantala, mula sa 300 pesos per kilo, nasa 320 pesos per kilo ang karne ng baboy sa pamilihang bayan ng Mangaldan. Matumal din daw ang bentahan pero inaasahan ng mga negosyante na makababawi sila sa Disyembre. Sana maubos yung paninda namin kahit na mahal yung baboy. Posibleng sisirit pa ang presyo sa Kapaskuhan. Okay lang, sir, kasi wala naman tayo magagawa kundi kailangan sa bahay, kaya kahit tumaas, bumaba, talagang kailangan natin bumili. Kasama si Henry Duminsil, CJ Turida, One North Central Luzon. Samantala, ilang aspirants sa Region 1 nag-withdraw ng kanilang kandidatura para sa 2025 midterm elections. Naritong report.
Ilang aspirants sa Region 1 ang nag-withdraw sa 2025 midterm elections. Wala raw silang paliwanag kung bakit sila umatras sa eleksyon ayon sa COMELEC. Maaring mag-withdraw ang isang aspirant hanggang sa mismong araw ng eleksyon. Samantalang ang substitution dahil sa pagkamatay, incapacity o disqualification ay hanggang tanghali ng May 12, 2025. Para makapaganda ang mga botante, ipapaskil na sa mga susunod na araw ang mga opisyal na listahan ng mga kandidato para sa 2025 midterm election. I-inform yung public kung sino-sino na yung mga kandidato. Yan na rin yung malalagay sa mga official ballots natin. Samantala, tuloy-tuloy ang kampanya ng PNP kontra loose firearms bilang paghahanda sa eleksyon. Target ng pulisya ang mga hindi lisensyadong baril, pati ang mga individual na sangkot sa illegal firearm trade. Continuous yung focus law enforcement namin operation against sa loose firearms. Pinapakita natin sa kanila na tuloy-tuloy yung operation natin doon sa mga loose firearms. Sa La Union, mahigit 440 na baril nang isinorender sa pulisya. Ayon sa PNP, malaking banta sa public safety at integridad ng electoral process ang mga loose firearm. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pulisya sa Regional Civil Security Unit 1 para matiyak na sumusunod sa licensing regulation ang mga gun owners sa probinsya. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, doble ingat pa rin dahil mataas po ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa Amihan, Shoreline at Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Aurora, Zambales at Bulacan. Malalakas ang ulan sa maraming probinsya kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Giant Christmas tree at mga dekorasyong pampasko sa Kapitolyo ng Pangasinan inaabangan na. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang linggo pa bago ang selebrasyon ng Pasko pero damang-dama na ang diwa ng Kapaskuhan dito sa Provincial Capital lalo pat ngayong gabi ay paiilawan na ang Giant Christmas tree at bubuksan na rin sa publiko ang iba't ibang mga Christmas village na matatagpuan sa mga gusali o iba't ibang departamento dito nga sa Provincial Capital. Actually, Chris, tema ngayong taon ay Paskong ang Galing, bida mga chikiting highlights ng Christmas celebration ang napakaganda na Giant Christmas tree na matatagpuan lamang sa may harapan mismo ng Provincial Capitol Building. Yan ay napapalamutian ng napakagandang mga Christmas display at syempre ng libu-libong mga Christmas pailaw. At bukod nga sa Giant Christmas tree, matatagpuan din mismo sa harapan ng Capitol Building, syempre yung Nativity Belen na picture perfect para sa lahat ng mga gustong pumasyal o bumisita dito nga sa Provincial Capitol Complex. Samantala, Chris, naku, ito tiyak naman na mag-e-enjoy ang mga chikiting dahil sa mga napakagaganda at napakamakukulay na mga Christmas village na matatagpuan sa iba't ibang mga gusali. Dito nga yan sa palibot ng Provincial Capitol Complex. Actually, iba't iba yung makikita nating Christmas display sa mga Christmas villages. Merong Candyland-inspired na Christmas village. Makikita rin dyan yung mga Disney characters at yung mga iconic na cartoon characters, kaya naman tiyak na mapapasaya, mapapangiti ang mga chikiti o yung mga bata, yung mga kids dito nga sa probinsya ng Pangasinan. At bukod nga sa Giant Christmas tree, bukod sa Nativity Belen at bukod sa mga nagagandahang mga Christmas village ay handog din ng provincial government yung iba't ibang mga activities. Nariyan yung opening ng carnivals at ng Christmas bazaar. Antabayanan pa natin yung opening pa ng iba't ibang Christmas villages at by December 13, alas 7 ng gabi sa Capitol Beachfront ay ang Kapuso Fiesta na handog naman ng GMA Kapuso. Kaya naman mga Kapuso, ano pang hinihintay ninyo? Syempre po sama-sama po tayong makibahagi at makisaya sa mas maningning na selebrasyon ng Christmas dito ho yan sa Provincial Capitol Complex. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakahanda na ang mga pagamutan sa Region 1 sa posibleng pagtaas ng kaso ng influenza-like diseases. Tutukan sa report. Ngayon nagsisimula ng maramdaman ng malamig na panahong dala ng hanging amihan, nakahanda ng mga pagamutan sa Region 1 sa inaasahang pagtaas sa kaso ng influenza-like diseases. Karaniwan tuwing bare months, nagtatala ang sunod-sunod na kaso sa mga pagamutan. Although nakakita po tayo, nakaka-detect tayo ng mga ganitong klaseng karamdaman, pero patay po doon sa mga nakaraang datos, tumataas po talaga yung kaso ng influenza-like illness, lalong-lalo na kapag dumarating na po yung panahon ng taglamig. Kabilang sa mga influenza-like diseases ang asthma at pneumonia. Kabilang sa mga sintomas ang mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, ubo, sipon, at maging ang pagkakaroon ng sore throat. 2 anak ni Alice, para makaiwas sa sakit, sinisiguro niyang malakas ang resistensya ng mga anak. Tubig, ma'am. Tapos, kumain ng mga vitamin C, ay mga prutas, ma'am. Tapos sa gulay, yes, ma'am. Tapos, pinagsusuot naman ng sweater at pajama ni Teresa ang kanyang mga anak at apo tuwing matutulog sa gabi bilang proteksyon sa malamig na panahon. Pagka sa gabi, pag malamig na, kailangan naka-jacket yung mga bata. Tapos mahirap magkasakit. Panawagan ng health authority sa publiko na ugaling uminom ng maraming tubig at kumain ng masustansyang pagkain para mapanatiling malakas ang resistensya. Sakali namang makaranas ng sintomas, mahalagang agad magpakonsulta sa doktor para maiwasan ang komplikasyon. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Itinilaga bilang bagong deputized members ng Public Order and Safety Office ang 35 presidente ng Tricycle Operators and Drivers Association sa Bangaldan, Pangasinan. Sila ang natasa magpapanatili sa ayos ng daloy ng trapiko, kaayusan sa mga designated parking areas at sa pamilihang bayan, kasama na ang mga ambulant vendors. Nabuo ang task force o TODA Task Force sa bisa ng Executive Order No. 74 na nilagdaan ng alkalde ng bayan. Kabilang din sa kanilang mga gampanin ay ang pagmonitor sa mga kolorum o iligal na namamasada. Isa raw ito sa nakikitang pangmatagalang solusyon sa mga hamon sa trapiko ng bayan at kaayusan sa pamilihang bayan. Nagsagawa ng flushing ang mga kawani ng Market Division sa mga drainage ng wet section sa Calasiao Public Market. Layon nitong maayos o malinisan ang mga daloy ng tubig upang maalis na din ang masangsang na amoy na nanggagaling sa mga drainage. Lumiwanag na rin ang pamilihan dahil pinalitan ang mga lumang ilaw sa mga hallway ng palengke at sa food strip. Mas convenient naman ito para sa mga mamimili at mga nagpupunta sa lugar. Para sa ganun ay siyempre sa darating na Kapaskuhan, holiday, siyempre yung ating mga vendors, mamimili ay lumalampas sila sa oras na siguro mga 9 o'clock, mayroon pa rin namimili. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 1,500 daycare pupils sa Calasiao, Pangasinan nakikinabang sa supplemental feeding program. Sundan sa report. Tuloy-tuloy ang isinasagawang supplemental feeding program ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Calasiao sa nasa 1,500 daycare pupils sa bayan. Layo ng programa na mabigyan ng karagdagang nutrisyon ang mga batang nasa daycare upang masiguro ang kanilang malusog na paglaki. Meron naman tayo talagang mga bata na salat sa pagkain na hindi nakakakain ng maayos o yung pagkain na tama ang nutrisyon. Mahalaga yun sa pag-aaral nila kapag kalamang sigmura, hindi naman papasok ang learnings. Sa pamamagitan ng regular na pagbibigay ng masustansyang pagkain, inaasahang mababawasan ang bilang ng mga batang kulang sa timbang at malnutrisyon sa bayan. Napakahalaga po na ma-implement ang feeding program para sa ating mga munting mag-aaral. Kabilang sa mga ipinapakain sa mga bata ang mga pagkaing mayaman sa protina at carbohydrates tulad ng karne, itlog at cereals. Alam naman natin
na hindi sa lahat ng panahon, lalo na nasa bahay, nagagawa nating ibigay yung mga pangangailangan ng mga bata. Samantala, patuloy din ang monitoring ng MSWDO sa mga daycare pupil upang mapanatili ang maayos na kalusugan ng mga bata sa bayan. Kasama si Daryl Peralta, Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Dream come true para kay two-time Filipino Olympian EJ Obiena na maibahagi ang larong pole vault kung saan siya nakilala sa buong mundo. Sa pagbisita niya sa Ilocos Norte, pinangunahan niya ang pagpasinaya sa kanyang first vault facility na ibinigay sa probinsya para sa mga atletang nais matuto sa pole vault. Ang ibinigay ni EJ na pole vault ay ayon sa International Standard PEAT. Ideal ito na ipwesto sa 12,000 capacity ng pinakabagong Marcos Stadium, lalo na at dito gaganapin ang palarong pambansa sa 2025. Excited naman ang mga atleta ng Ilocos Norte na masubukan ng pole vault at isang pagkakataon para sa kanila na makasamang isang sports icon na si EJ. Enjoy the club. Pole vaulting, hopefully you guys enjoy it. If you're a little bit into thrill and adrenaline rush, I'm pretty sure this sport will give you that. So. Sa kasalukuyang ginaganap na Batang Pinoy sa Puerto Princesa, Palawan, nasungkit ni Mark Dave Nicolas ng Pidig National High School sa Ilocos Norte ang gintong medalya para sa 800-meter dash under 18 years old category. Bronze medalist naman si Maria Christine Joy Taliente ng Ilocos Norte College of Arts and Trades, Lawag City sa 400-meter dash under 16 years old category. Para sa mga coaches ng Ilocos Norte, napawi ang kanilang pagod sa panalong kanilang iuuwi pagbalik ng probinsya. Nagsanib puwersa ang mga kababaihan sa Lawag City para ipanawagan na wakasan na ang karahasan laban sa kababaihan. Nag-alay lakad sila mula Centennial Arena patungong Lawag City Hall. Kulay orange ang suot at may hawak-hawak na placard sa mga kalahok. Magtatapos ang 18 araw na kampanya sa December 12. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga mini Belen atraksyon ngayon sa Lingayen, Pangasinan. Tunghayan sa report. Atraksyon ng mga Christmas display na gawa ng mga person with disability sa Lingayen, Pangasinan. Makikita sa harap ng munisipyo ang mga mini Belen na gawa sa recycled materials. Gaya ng Belen na ito na gawa sa sirang belt at used razor. Gumawa kami dito sa Belen kasi mga recycled materials yung ginamit. Tapos yung mga pamumuhay nung nakaraan, mapayapa ang pamumuhay natin kaysa ngayon. Halos isang linggo rin daw na binuno ng mga PWD ang siyam na mini Belen. Sumasalamin sa Christmas display ang pagkamalikhain ng mga PWD sa kabila ng kanilang kondisyon. Kahit may kapansanan, okay lang. Magagawa lahat. Nagliwanag ang munisipyo at plaza ng Lingayen matapos pailawan ng mga Christmas display sa lugar. It will signal the onset of Christmas season here in Lingayen. Mensahe ng pagkakaisa, pagmamalasakit, pagmamahalan, kapayapaan at pag-unlad ang tema ng Christmas celebration sa bayan ngayong taon. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 3 o'clock habit ipinatutupad ng Mangaldan Police. Alamin sa report. Kailangan daw higpitan ang pagpapatupad ng peace and order ngayong holiday season. Kaya ang mga tauhan sa loob ng Mangaldan Police Station, kailangan nilang tapusin ang kanilang trabaho sa umaga. Dahil pagdating ng hapon, lalabas sila para lalo pang lumakas ang police visibility sa bayan. Ito ang tinatawag na 3 o'clock habit. We are doing our effort to maximize yung police presence dito sa ating mga place of convergence ng mga tao. Bawat kanto kailangan daw may nakabantay na pulis.
dapat din daw nakikita ang police car sa National Highway. Nakamandato din po na mag-provide ng police presence. Lalong-lalo na po pag yung hapon, 3 o'clock po, kasi labasan po ng mga estudyante. Kabilang sa mga tinututukan ng mga pulis ang Rizal Avenue, mga paaralan, Municipal Plaza, palengke ng bayan, at iba pang matataong lugar. For safety purposes rin ng mga tao, lalo yung mga nagdadaka dyan sa daan, establishment, lalo yung mga kabataan. Sa pagpapatupad ng 3 o'clock habit, hindi naman daw nangangahulugan na wala nang maiiwan sa loob ng himpilan. Naroon pa rin ang desk officer, duty investigator, at ang nagmamando sa Tactical Operations Center. Bukod sa pinalakas na police visibility, regular din ang ipinatutupad na police checkpoint 3 hanggang 4 na beses kada araw, depende sa sitwasyon. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Inaabangan na ang Best of 3 finale ng De La Salle College of St. Benilde at Mapua University para sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament na magsisimula sa December 1, araw ng Linggo. Ito ang kauna-unahang pagtatapat ng Blazers at Cardinals sa NCAA Finals. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon mula sa Season 85 na ang kampyonato ay hindi mapupunta sa San Beda o Letran. At first time din mula sa Season 80 na ang Red Lions at Knights ay wala sa Finals. Umusad sa Finals ang Benilde Blazers matapos talunin ang defending champion na San Beda Red Lions sa semifinals. Muli ring nakatungtong sa Finals ang Mapua Cardinals matapos pataubin ang LPU Pirates sa kanilang semis match. Star sir, para nasa taas. Wow, saan taas? Sa pinakatuktok. Kasi pag nasa baba? Pag nasa baba, hindi, unang-unang makikita kasi yung stars eh. Kasi siya maliwanag. Santa Claus. Siyempre, si Santa Claus, mapagbigay. Marami siyang binibigay kung ha 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 ha. Siyempre star. Bakit star? Siyempre para ako yung liwanag. Liwanag sa dilim. Sobrang liwanag. Christmas tree. Isang Christmas tree. May dekorasyon. Lagyan lang natin ng mga kindi o ano. Yung star na lang. Bakit? Kasi maganda sa paningin sa mata. Mga kapuso, 26 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-may-init na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.